mo. Sino yung naparito sa pamamahay? Sino yung tinutukoy ni Kuya na mapaparito sa iyong pamamahay? At sisirain ng iyong pamilya? Oh, sino? Ayun o. Mismo. Ulitin natin sinabi ni Kuya. Sige. Kaya ang kinilibutan ako rito eh. Tao is dahil papusok tayo, mabilis tayong tukso. Is mas nung mayroon po sa atin yun naman. Ganun din po sabi si John 10:10 na pumarito ang kaaway, na pumarito ang magnanakaw para magnakaw, manira ng relasyon. And ganun po yung mga kaaway ngayon. Kumbaga, wala lang po silang ibang hangad kundi sumira isang pamilya. Pero nga lang, yung sinasabi ni Kuya, yung darating nga yung tao na yun, walang gagawin kundi manira ng pamilya. Ang ano lang, natalo si Kuya ng laman. Natalo siya. Yung sinabi niya, hindi niya napangatawanan. Baka na nasira niya. Pinagpalit niya yung pagmamahal natin lahat sa kanya. Oo, naging mahina siya. Oo. Dapat naisip niya yun. Ang masama pa nito, yung mga pumasok na nanira ng pamilya, pilit tayong pinapasama. Pilit na pinapasama si Ramil. Na nananakit ka kasi. Kaya iniwan ka, ganun. Hindi nila alam, kaya nga umalis dahil pinili niya yung makamundo. Na pilit, ba't kayo iniwan? Siguro, pangit nga ano yan, pangit nga yung pagsasamaan niyo riyan. O, di ba nandun naman sa mismong si Dipang nagsabi na darating yung tao na maninira ng yung pamilya, pipiliin mo yung makamundo. Diba? Pinili niya yung ganun eh. Sakto no. Pinili niya, natalo siya dun sa sinabi niya. On point yung sinabi niya. Yung sinabi niya, di ba? Makamundo, tsaka sa Diyos, di ba? Sinunod niya yung makamundo. Doon siya nagpunta. Pinili niya kagad yung babae. Na, para bang yung pinagbabawal niya, Ramil, pag alis niya, agad flex kagad. Oh, yung babae, pagsisigawan na kita. Oh. Good morning. Happy Monday po sa ating lahat. Dadaan po tayo sa Tekram House kasi birthday po ni Jack at ni Tek Jun po ngayong araw. Para celebration yata dito Nag-ano po siya Diyan na lang silipin ko muna si Camporen. Tingnan nyo naman po si Camporen. So, bababa na po tayo. At, anong po natin. Naku, si Campore naman. Sobra-sobra naman yan. Sa birthday po ni Tek, ano po ngayon ni Tek Jun at saka ni, ano po ngayon, ni Jack. Happy birthday po sa ating dalawa. Ngayong araw, ang ating mga mahal sa buhay. Happy birthday. Doon si Campore po. Sayang naman kasi. Ha? Birthday ni Tek Jun at saka ni Jack. Ang gabi nga, 11, tinawag ako. Bakit? Tulog na. Ano daw, may pa-surprise. Dito nga tayo, paupuin nyo muna si Tek Poren. Paupuin nyo si Tek Poren. Dito muna tayo, paupuin nyo. Doon kayo, samahan nyo naman siya. Dito ako sa, ano. Na naman ang camera. Meron kasing nag-ano sa akin. Ano? Anong message yun? Mula nung minessage to, di ba nga si Kuya, wala namang may problema ni Kuya, bait, wala namang ano. May nag-message sa akin. Ano daw message? Good evening po, sabi niya. Wala po sa katinuan si Kuya Dave, kaya kung ano-ano, inuutos nila, sinusunod. Ay? Kontrolado po ang isip ng bata. May ginagawa po si orasyon kay Kuya, siya naging ganyan. Hanggat hindi nagagamot ang bata, mas malala pa. Ano? May namat ako. Ay, may ganun kaya yun? Mas malala pa mangyayari sa bata. Nakakawa ang bata, ginagamit nila para makaganti kay Ramil. Hindi po normal ang bata ngayon. Katagalan, magkakasakit at yun. Ano yun? Para at least alam natin kung ano dapat natin gawin. Kasi nga yung nakikita ko dun sa tao, baka tututong ko yung message. Kasi nakita ko yung vlog, may vlog ako nakita, yung mukha niya, may cross na baligtad sa noo.
delikado yan. Grabe yung mano talagang balahibo ko po. Antichrist ang tawag doon or black magic. Totoo yun? Yes. Kaya naman nagsusuot ako ng ganito. Sabi kasi nila yung gold may power, pangontra. Kasi nakita ko doon sa vlog, ba't saka ako may cross? Ba't lagi namang siksik liglig yung lagi nasa bibig? Prop lang yun. Tapos may cross na baligtad. Oo. Power yun sa iba. Eh, grabe yung... Kumbaga, sa mangkukulam ganun yung mangkukulam. Yun yung power ng mga wakwak. Yan ang power. Sa mga antichrist kami. Ito sabi ko niyo. Meron talagang ganun message sa Kuya Pore. Sino nag-send sa'yo? Wala nung sinend sa akin yun. Nagsuot ako ng ganito. Pinabasa ko nga kanila ano yan. Di ba nung may guest dito, kanila Tito Ading. Matagal na message pala yan. Pero, Nasuot ko to eh. kaya buti ngayon mo lang nabanggit. Yung mga viewers, napansin daw, kaya si Kuya, pinatawas nila. Okay. Pinatawas daw nila, may lumalabas nga na Ganon. itsura. Itim na mahika. Ay. Nakatakot Na naman. dinadasalan pala talaga. Nakita ko talaga doon sa vlog, yung babae, may cross sa baligtad. Ano ang sinisimbolo nun? Yung Antichrist. baligtad yung cross sa Antichrist. Tapos gawa nyo ng mga black magic. Ganyan ka, madam. Ba't may cross kang baligtad? Ay! Madam! Power ko yan. Ayun, minsan niniisip ko nga yun yung message na yun. Kasi di ba wala naman tayong problema dito kasi ni Kuya, di ba? Parang bumaligtad ng bigla ng ganun, nagpaalam ng ganun. Kaya nga di pa natin matanggap yung kahit anong sabihin niya, nakapagsalita tayo ng hindi maganda. Pero pag may nagsalita ng di ba, nasasaktan din tayo. Oo, kaya syempre. pinamasak ko si Ballpoint File. Kahit na ibaba ko ko sa kanya, wag lang sasabihin ng hindi maganda siguro, di ba? Nakiusap ako kasi talaga nasasaktan tayo kasi pamilya natin siyang tinuring. Oo. Kahit na nangyaring gano'n. Ano kayang dapat nating pala? Dapat pala, di ba kasi yung message, basahin mo nga ulit, Yun naging nasa likod si Kuya. Oo, lagi niya yung Background. Lagi kong background yun. Nasa ombudsman. Bakit may kaso ba ako ng graft? Ang galing na, may articles pa siyang binabasa about the teacher. Yung sinabi ko noon na yung kasi nga si F sa government nagtatrabaho. Sumasali ka di. Hindi mo naman talaga alam eh. Di ba nasa government nagtatrabaho yon? Yung na-obsess dun kay di ba pag sa ombudsman sa government yan. Pwede mong patanggal. Diyos ko po. Naka-filter na to. 53 years old pa lang daw to. Sino? Siya. 53 years. Di ka edad ko siya. Mukha kang bata sa kanya. Hindi ako. Mukha kang bata sa kanya. Bossing, nagmerienda na ba kayo? Merienda. Di pa magmerienda. Anong oras na ba? May 10 o'clock na? Merienda na kayo? 9:30. So may 30 minutes pa para merienda. Ayun, umaraw po. Umaraw, Tingnan yung araw. Grabe yung nangyari. Bakit? Kahit mga nila, di ba sinabi ko, kwentahin yung ginasa sa pag-aaral. Ang gagaling nila, kinuwenta nila yung mga gastos. Pati yung... Wow! Ganun kami ka-advance mag-isip. Ito nakakatawa lang talaga to, nakakatawa lang. Basahin ko lang. Ito. Basahin ko lang. Daming barko. Sabi niya, yung mga taong mapangusga sa kapwa nila at yung taong inuusgahan ay hindi nila kilala ano ang tawag doon. Pwede tanga. Diba? Inuusgahan mo si Ramil, hindi mo naman alam yung pagkatao niya. Wala ka naman dito.
Ako magbibigay lang ako. Si Boss si Boss Rex, di ba pumunta siya dito? At least nakilala niya si Ramil. Kaya wala naman tayong na ano naman, hindi naman siya nag-ano, di ba? Kasi na-meet niya personal si Ramil talaga. Kaya naman siguro... Hinayaan lang, mabait naman talaga. Wala namang ano si Ramil, kahit sino dumating dyan. Welcome. Kaya di naman siya nag-ano eh, di naman niya inaano si Ramil eh. Hindi naman deserve ni Ramil yung mga basher na ganyan. Gusto ko yung oras nga lang yan, sa pagtulong lang, 1 linggo, 3 linggo. Hindi nga umuwi na yan. Dahil sa tutok talaga siya sa pagtulong. Tapos, inuusgan mong mapanakit, nananakit. Baka pag inano natin to, sino makakaladkad dito, mapapaya. Ganun pala yung ano. Kaya kami ni Dave, labas-masok dito pag nakikita niya akong nakaupo rito. Yun, pupunta pa, pagmamano, lalabas, magmamano. Kaya naman nalaman ng ano kay Dave. Siyempre, nakakapagsalita lang tayo ng hindi maganda minsan. Nagpapaliwanag lang sa side natin. Oh. Di baling ako na nga lang ang basog nilang si Ramil eh. Kasi hindi niya deserve yun eh. Wala namang inisip niya kung di tumulong. Wala Kaya namang nga inisip po eh. yan. Kaya, Kay Dave, kung hindi yung mapabuti, maayos yung buhay niya. Oh. Meron bang magulang na gano'n na ipupus mo yung bata sa ganun kaagad na hindi mo ibabawal yun? Oh, siyempre gusto niya matapos kabata pa nila. Ba't iuuna mo yung paliligaw? Di ba? Yung 5 taon na kasama mo to, pamilya mo, ipapalit mo lang doon sa babaeng ngayon mo lang nakita. Ano yung ano, napanood ko doon sa ano niya? Ano yung Makamundo? Meron kasing vlog na nag-share na ano, parinig ko muna sa inyo. oh, sige, tingnan natin Parang nga. Ano doon sa yan? sinabi niya, tinalo siya na siyang binabangga. Nashock din po yung dalawa kong kasama, di rin po sila makapagsalita. Kasi siguro iniisip din po nila yung mga sitwasyon. Kahit pala impostor kayo, na ano kayo na. Tsaka pag alam mo kasi hindi naman totoo din yung mga sinasabi kay kuya. Nakaka-hurt din. Nakaka-hurt din ka. Ang kawawa kasi yun talaga yung bata eh. Hindi naman talaga, ano, lalo na nakamahal na din. Siyempre, hindi mo lubos. Siya lang din ang makakatapos nito. Sa kanya nag-umpisa, siya rin ang makakatapos nito. Magalit kayo kung yung bata dito napasama nung hindi namin. Tingnan nyo, ang talino niya. Hali kayo. Oh. Kasi meron ko na dalawa naman po sa spirito. Kaya po kasi susuwian ng gawin. Ano yung kaninong vlog? Halika rin. Litin natin. Kasi meron po tayong dalawa naman po sa spirito. Laman at spirito, sabi Pag niya. natin po kasi susuwian yung gawa na laman. Which is ano yung gawa na laman? Matatag po ito sa Galatians chapter 5 verses 19. Ano yung gawa na laman, sabi Pagka niya? sinabing laman, is ito yung mga makamundong bagay na ginagawa natin. Mga mundong ginagawa natin. Yung mga makalangit na ginagawa natin, which is na dapat na ginagawa natin kumpara sa malamang. Pero tayong tao is dahil papusok tayo, mabilis tayong tukso, is mas nung may po sa atin yun naman. Kaya din po sabi si John 10:10 na pumarito ang kaaway, o pumarito ang magnanakaw para magnakaw, manira ng relasyon. And ganun po yung mga kaaway ngayon. Kumbaga, wala lang po silang ibang hangad kundi sumira isang pamilya. Oh. Ito, naparito to. Naparito to. Naparito to. Alam ginawa kung hindi manira ng pamilya. Kay Ma'am Marie. Ito, tingnan mo. Sino yung naparito sa pamamahay? Sino yung tinutukoy ni Kuya na mapaparito sa iyong pamamahay? At sisirahin ng iyong pamilya? Oh, sino? Ayun o. Mismo, ulitin natin sinabi ni Kuya. Sige. Kaya ang kinilimutan ako rito eh. Tao is dahil papusok tayo, mabilis tayong tukso, is mas nung may po sa atin yun naman. Kaya din po sabi si John 10:10 na pumarito ang kaaway, o pumarito ang magnanakaw para magnakaw, manira ng relasyon. And ganun po yung mga kaaway ngayon. Kumbaga, wala lang po silang ibang hangad kundi sumira isang pamilya. Pero sabi nga po sa rule of thumb, ang kasalanan, na para mabuo ang isang samahan na nasira is dapat pangunahan ng sorry.
At saka iwasan po yung pride. Yan. Kumbaga, siguro kahit ako, di naman po masyado na-affect sa kanila. Kasi mas pinapanood ko naman po na. Siguro kung ako magkasalita, sabihin ko na lang po sa kanila, if i-judge niyo po kami, is parang judge niyo na po si Lord. Kasi nga sabi po sa ano, na kung anong ginawa mo sa iyong kapwa, siyang ginawa mo unang-una sa iyong bayan. Kaya kapag kaya nag-judge po sa ibang tao, kumbaga parang judge na rin po sila sa Lord. Sabagay, nasa kanila naman po yun. Kumbaga sabi nga po, is meron gagamitin si Lord na instrumento para magbago. Hindi naman po agad nakukuha ng magdamag, maghapon. May process na po. Kaya siguro ang payo ko lang po sa inyo, dahil di naman na po tayo bata, dahil tayo matatandaan na tayo, may mga isip, diba? Hindi na po tayo mga kagaya ko. Nagkakamali po tayo. Oh, di ba? Ito, binlag po lang po to yung parang inaano na niya dito, si yung pinagsasabihin niya dito. Pero nga lang, yung sinasabi ni Kuya, yung darating nga yung tao na yun, walang gagawin, kundi manira ng pamilya. Ang ano lang, natalo si Kuya ng laman. Natalo siya. Yung sinabi niya, hindi niya napangatawanan. Baka nasira niya. Pinagpalit niya yung pagmamahal natin lahat sa kanya. Naging mahina siya. dapat naisip niya yun. Ang masama pa nito, yung mga pumasok na nanira ng pamilya, pilit tayong pinapasama. Pilit na pinapasama si Ramil. Na nananakit ka kasi. Kaya iniwan ka, ganun. Hindi nila alam, kaya nga umalis dahil pinili niya yung makamundo. Na pilit, ba't kayo iniwan? Siguro, pangit nga ano nyo yan. Pangit nga yung pagsasamaan nyo yan. O, di ba nandun naman sa mismong si Dipang nagsabi, darating yung tao na maninira ng yung pamilya, pipiliin mo yung makamundo, di ba? Pinili niya yung ganun eh. Sakto no. Pinili niya, natalo siya dun sa sinabi niya. On point yung sinabi niya. Yung sinabi niya, di ba? Makamundo, tsaka sa Diyos, di ba? Sinunod niya yung makamundo. Doon siya nagpunta. Pinili niya kagad yung babae na para bang yung pinagbabawal niya Ramil, pag alis niya, agad flex kagad. Oh, yung babae, pagsisigawan na kita. Oh. Hindi, nakuha nga niya yung makamundo niya, nasira naman yung pamilya niya. Yung, ito kahit anong mangyari, talagang sasama ka nito hanggang saan. Oh. Paglalaban ka talaga nila. Pamilyal mo lang ang makakasama mo hanggang dulo. Tapos, sa kanya mismong bibig, lumalabas yung nagkalaga sa kanya na pinapalabas pa niya na minamaltrato, sinasaktan, hindi maganda yung pakikasama sa kanya. Lahat naman ng sinasabi nila, baliktad. Oo naman. Oh. Kaya nga yung isa pa, yung hindi mo pa ba't mo inuusgahan? Di ba? Ano tawag doon? Dito tanga. Murit ka, king Kapampangan. Matwa kang murit. Murit ka, makadila-dila ka pa. Katwa mo na. Normalita. Mag-70 na ka, dila-dila ka pa. At kahit talagang napangusga daw, napangusga. Sino ba nang-uusga? Ito siya. Inuusgahan mo si Ramil. Ang hirap din pala yung magkausap tayo. Ano tawag mo doon sa sinamahan ni Ramil? Pido. Siya nagsabi doon sa doon sa pag syempre nandun yan. Hindi lang pinaano ni John yan. Syempre may respeto kami sa kanya. Pinag-uusapan namin na yan si Pido. Pido, pumapatol sa bata. Gusto niya bata. Pido lang ang sinabi ko. Wala akong sinabing gano'n ha. Buti alam mo yun. Ganun yan. Sinabi niya yun. Sinabi niya yun. Sinabi niya yun sa... May talaga. Pinutol lang ni John yun kasi nga respeto para sa kanila. Para sa kanila. Gano'n pa man nire-respeto. Ang ganda na sinabi na yung sabi niya, yung mga taong mapangusga sa kapwa nila at yung taong inuusgahan ay hindi nila kilala ano ang tawag doon. E di muret, tanga. Ay ba't mo usgahan yung taong hindi mo naman nakasama pa? Oo. Di ba? Kasi di niya pa kasi nakasama si Ramil talaga. Ano naman nakasama eh. Pero at saka ang ganda ng pag-uusap namin nun, iyak-iyak siya. Iyak-iyak to. Hindi ko na,
Kaya pala gano'n, lumalabas pala, dila din ito. Pero ano lumalabas ng dila ito Updated tala si Tekporen sa ano? Kaya nga nanggigigil si Tekporen, di ba? Dahil hindi na niya talaga mapigil. Madam, ba't di maalis-alis yung course mo na yan? Kinakabahan na ako sa'yo, madam. Pang ano yan? Anting-anting mo. Anting-anting daw yan. Anting-anting ko yan, kaya wag mo nang pansinin. Meron pa pala. Meron na naman. May bago? Dito talaga pag sumausaw ka rito, pag sumama ka talaga dito, Sa group. hindi. Dahil Pag dito talaga, sumausaw ka sa usapang to, tanggapin mo lahat kung may babalik sa'yo. Kahit ano pa yung estado ng buhay mo, Gusto ko nga sana. Naisip ko. pag sumali ka dito, tanggapin mo yung ano, yung balik ng ano. Siyempre, man ng mga viewers dyan. Ano ba yung sabi dyan? Ayaw ko nang tingnan. Ayaw ko tingnan. Para ikaw. Mukha lang na ayaw ko nang tingnan. Nakakatakot. Lumayo-layo na nga ako, ayaw ko tignan. Normal ba sa 70 years old yung ganyan? Hindi dila-dila? May edad na siya, dapat alam na niya yung Tama at mali. tama at Ha? mali. Ba't ka tumidila? Ano yan? Minsan yung ano, pag di ba pag nagkaka-age para bumabalik sa pagkabata. Pagkabata. Alzheimer na ba? Ayun. Para- Alzheimer na ba yan? Alzheimer na. May ganun sa mga ano. Di ba sa mga napapanood natin sa mga ibang ano din sa Kasi tumatanda. Shout out, Papa Bear. Nakita ko tong picture nitong may dumidila-dilang to eh. Nakita ko, natawa ako eh. May dila-dila. 53 years old din siya. Ako nga, yung puting ganyan, lahat sa kanya. si Tatang, ito si Tatang. O Tang. Si S at saka si Nakikiano muna kami kang Kuya Pore, kwentuhan. si R. Oh, Ay, sobra ko daw, kumbaga para akong Abupo muna kayo, Tanga. na sobrang hiya. O syempre, sabi ko, ay sorry, Pangtanghali daw. ginagaya ko lang po si Miss Liz, sabi ko ganon. Tapos ito daw, nagtatago sa may likuran ko. Ewan ko bakit na panaginipan ko yun, hindi ko naman naiisip ng ano, kumbaga nanonood lang ako ng mga live nila. Pero bakit Napanginipan mo si? si S, at saka si R, at saka si D. Silang tatlo? Si F, wala. Lulusob na dito. Lumusob. Hindi, pinuntahan ako. Tapos sa may okasyon. Tapos, sinuntahan nila ako. Hindi ko alam kung saang okasyon yun eh. Kabaliktaran yun, di sila pupunta dito. oh, ano tawag nyo? Yung mga taong mapanghusga sa kapwa nila at yung taong inuhusga na hindi nila kilala. Ano tawag doon? Dito sa amin, muret, bugok. Murit ka, bugo ka pa. Kailangan mo muna yung tao bago mo. Diba? May pa nga abno ka pa. Abno, harake ka kini kapampangan. Abno. Nakakaano po yun, Murit, bugok. Makanita. nakakasakit po sa puso po yun kasi po si Ramil po ay napakabait po. Hindi niya deserve. Kung pong ma-meet niyo po talaga siyang personal, baka pagkita niyo, tapos yung mga nasabing hindi maganda, siguro maano pa yung damdamin nila. Baka maawa, oo. Eh kung hindi mabait yan, sa dinami-dami na tinulungan ni... Obo. Hindi, tsaka yung mga Mas marami namang marami naniniwala sa talagang kanya. maraming Konti lang sumasaw yung na mga- pag sumausaw ka dito, talagang i-accept mo yung balik ng mga mga viewer. Mag-back to you ka din kasi pagkatapos. Pag nagsalita ka rito, tanggapin mo may babalik sa'yo. Ayaw ko nang dagdagan pa yung mga Yung mga tech crime supporter at saka yung ano talaga, babalik ka talaga. Ganun talaga yon. Kasi nga, alam mo na mali, ba't mo kinonsinti kung talaga mahal mo? Di ba? Ba't mo kukonsintihin? Alam mo nga makamundo yung pinili niya eh. Di ba? Siya na nga mismo nagsabi doon, di ba? Makamundo.